Hindi siya naniniwala na merong impyerno, kaya naman magkomento tayo. Mamaya, panoorin po natin. Naniniwala ka sa hell? Depende, tita. Ako hindi. Hindi ako naniniwala sa hell. Bakit? Kasi ang tingin ko, kasi kung gagawin mo ang Bible as literal, meron talaga. Pero kung gagamitin mo siya through consciousness, wala. So, Kasi, sige, ibig ikaw. sabihin, ang hell, parang imagination na ng mga tao. Hindi siya imagination eh. Ganito yan explain ko. 'Di ba? Tayo, as a tao, meron tayo laging nararamdaman. Minsan sobrang down natin, minsan sobrang saya natin. Doon pumapasok yung consciousness. 'Di ba pansinin mo? Kapag ka down na down ka, yung sobrang parang wala nangyayari maganda sa buhay mo, parang lahat na lang pangit. Ang pakiramdam mo para ka na nasa impyerno. Totoo. Tapos, walang katapusan, pakiramdam mo ang haba-haba niya. Hanggat hindi ka lumalabas doon, hanggat hindi mo siya hinaharap, di ba, nandun ka? So, kapag hinarap mo na siya, doon na pumapasok yung natatakot ka. Pagkatapos mo siyang Tapos, pag napagtagumpayan mo na yon, nasa heaven ka na, ang gaan na ng pakiramdam mo, napaka-peaceful mo. So, doon pumapasok na ang heaven and hell ay consciousness ng tao. Okay, nagets ko na. Malinaw, di ba? Kasi isipin mo, parang, kung lilinawin mo, ganun eh. Ganun yung nararamdaman mo talaga, di ba? Depende siya kung ano Sobrang na. down ka na, parang gusto pa sabihin, nakakabatik naman tong buhay na to. Parang dahil ko pa yung nasa impyerno. Oo, ganun. Di ba? Hindi, totoo naman eh. Totoo siya nangyayari. Hindi lang bawat tao, yun ang dapat maintindihan kasi ng tao. Na, kailangan maintindihan na tao na dapat tayo sa sarili natin, consciousness, gising tayo. Kasi kapag ka-aware tayo, pansinin mo kung puro ang laging itinuturo ng religion, ay ang Diyos ay nasa labas. Nasa Bible din naman na nakalagay na God is within. So, hanapin mo siya sa loob mo. Bakit ka hanap sa labas? Eh, di ba nasa loob nga siya? Bakit hahanapin mo siya at wala, hanapin mo ang Diyos? Hindi ganon. Hanapin mo yung sarili mo para makakonect ka talaga sa Kanya. Gusto ko lang sabihin na merong impyerno dahil hindi magkatawang tao si Jesucristo kung walang impyerno. Sa Revelation 20:15, "And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Kung wala kang pangalan sa aklat ng buhay, ay itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Sa Mark 9:44, may apoy na hindi namamatay at may uod na hindi namamatay. Sa verse 46, sa verse 48, mababasa mo yan na inulit ng Panginoon. Bakit inulit? Dahil in-emphasize na meron talagang impyerno na pupuntahan ng tao na may apoy na hindi namamatay at merong uod na hindi namamatay. Ngayon, paano maisulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Sa Romans 10:9, kailangan sabihin sa iyong mga bibig at nanggaling sa iyong mga puso at paniwalaan mo na si Jesucristo na siya'y namatay, nilibing at nabuhay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, maliligtas ka. Sabi pa ni Ma'am kanina sa ating pinanood na bakit daw hanapin natin ang Panginoon sa labas kung nasa atin naman ang Panginoon. Tanong ko lang, manahan ba ang Diyos sa buhay mo kung wala kang relasyon sa Kanya? Kung hindi ka naman nagsisimba, nagbabasa ng Bible, nagpipray, ang buhay mo puro bisyo, yung mga lumalabas sa mga bibig mo ay puro mura, manahan ba ang Diyos sa buhay mo pag ganun ang buhay mo? Sa Ephesians 1:13, na pagkatapos mong marinig ang katotohanan at maniwala ka sa magandang balita na yung pagkamatay, nilibing at pagkabuhay si Jesus ay tatakan ka ng banal na Espiritu, ito ay silyo na pag-aari ka ng Panginoon. Ephesians 2:12, sapagkat hiwalay kayo kay Kristo sa panahong iyon, kayo ay mga dayuhan sa mga tag-Israel, hindi kayo kilala sa tipan ng pangako, wala kayong katiyakan tungkol sa hinarap, at wala kayong Diyos sa mundo. Ganyan po tayo noon. Wala tayong katiyakan, walang pag-asa, at walang Diyos sa mundo. Pero sa verse 13, ngunit ngayon kay Kristo Jesus, kayo minsan napalayo mula sa Diyos, ay nailapit sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang dugo ni Jesucristo. Salamat sa Diyos dahil nagkaroon tayo ng koneksyon at relasyon sa Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. At kung paniwalaan mo yun, sabi ng salita ng Panginoon, maliligtas ka. Sana kapatid, maniwala ka sa Panginoon para ang kaluluwa mo hindi mapunta sa impyerno, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan doon sa langit na regalo ng Diyos.
God bless.